Magandang hapon mga kapatid kay Kristo. Ang sinabi sa ating mabuting balita, ang pagpapagaling sa lalaking ipinanganak na bulag ay hindi lamang sa isang himala at panunumbalik ng paningin. Ito ay isang paanyaya na suriin natin ang ating mga sarili, bulag na pananampalataya at kung paano tayo tumingin sa kapwa at sa Diyos. Una, ang kapansanan ay hindi parusa, kundi pagkakataon sa simula ng kwento. Ang tanong ng mga alagad ay nakatuon sa paninisi. Sino ang nagkasala? Madalas tayong ganito kapag may malas o mahirap sa buhay. Ang agad nating iniisip ay pinaparusahan tayo ng Diyos. Ngunit binago ni Jesus ang pananaw na ito. Sinabi niya, ang bulag ay nariyan upang maghayag ng kapangyarihan ng Diyos. Itinuro nito sa atin na ang mga kahinaan, kakulangan at pagsubok ay hindi laging bunga ng kasalanan, kundi mga pagkakataon kung saan maaaring kumilos ang biyaya ng Diyos. Pangalawa, ang paglago ng pananampalataya. Pansinin ng unti-unting pagkilala ng lalaki kay Jesus. Noong una, tinawag niya itong lalaki si Jesus. Nang tanungin ulit, sinabi niya siya ay isang propeta. Sa dulo ng muli, siyang hahanapin ni Jesus. Sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako. Ang pananampalataya ay isang proseso. Minsan, kailangan muna nating maranasan ang putik, ang hirap o pagsubok, at ang paghihilamos, ang pagsunod sa utos ng Diyos, bago natin tuluyang makita ang kanyang tunay na mukha. Pantatlo, ang kabalintuunan, nakakita ngunit bulag. Dito lumilitaw ang matinding aral ng Ebanghelyo. Ang bulag na walang pinag-aralan ay naging mulat sa katotohanan dahil bukas ang kanyang puso. Ang mga Pariseo na may mata at matatalino ay naging bulag dahil sa kanilang kapalaluanan at mahigpit na pagsunod sa batas, ang Sabat, kaysa sa pag-ibig. Ang tunay na pagkabulag ay hindi kawalan ng paningin, kundi kaligtasan ng loob. Kapag iniisip natin, alam na natin ang lahat at wala na tayong kailangan matutunan pa kay Jesus, doon tayo na nagiging bulag. Apat, hinanap ni Jesus ang mga itinakwil. Nang itiniwalag ng mga Hudyo ang lalaki mula sa sinagoga, hindi siya pinabayaan ni Jesus. Si Jesus ang naghanap sa kanya. Ito ay isang malakas na paalala kapag ang mundo ay tinalikuran tayo dahil sa paninindigan sa katotohanan. Ang Panginoon ang lalapit sa atin, hindi niya tayo iiwan mag-isa sa dilim. Hamon para sa atin sa gitna ng ating mga personal na pagsubok. Pagninilay, nawa baunin natin ang liwanag na ito. Sa ating pag-uwi, ang Kwaresma ay hindi lamang panahon ng pag-aayuno, kundi panahon ng pagpapadilat. Huwag nawa nating hayaang lumipas ang mga panahong ito nang hindi nagbabago ang ating paningin sa kapwa at sa Diyos. Mula sa putik, ang ating mga pagkukulang, naway hanguin tayo ni Jesus tungo sa bagong buhay at isang mapagpalang paglalakbay sa Kwaresma sa ating